Hello mga kamarites! Itong video na to ay naglalaman ng mga bagay or tools na kailangan muna nating i-download or install para makapag-start ng test automation project using Playwright. Punta tayo dito sa nodejs.org. I-download natin yung Node.js na meron nakalagay LTS, which is long-term support. And then mapupunta siya dito sa downloads natin. And also, yung Visual Studio Code, pipili tayo kung pang Windows, pang Mac, or Linux. Sa akin, pang Windows kasi Windows OS po yung gamit ng PC ko. And then next is yung Git, which is eto, i-visit natin tong git-scm.com, then download for Windows po yung sa akin. Then, ipang Mac po sa inyo or pang Linux, yun po yung i-download nyo. Ayan. Click lang natin tong download for Windows, then 64-bit Git for Windows setup. Then, nandito na lahat siya sa downloads folder ng PC ko. Ayan. So, unahin nating install si Node. Select lang natin to, then double click, then click next. May lalabas po yan na setup wizard. Accept lang natin. Ayan. Pwede natin basahin yung end user license agreement, or ako kasi hindi ko na masyado binabasa. Then click next. Then next lang po natin. Next ulit. Leave lang natin to na uncheck. Then click next. Then install. Then may lalabas sa akin na ganito kasi new user po ito sa PC ko. Ayan. Yes. Then click finish. And then to verify, mag-open ako ng command prompt. Then type natin sa command prompt node-b or pwedeng double dash version, pero ganito na lang para maikli. Ayan. Then once ma-install natin yung node, may install din dito yung npm-b, which is ito siya. Ito yung version niya. Ito yung version ng node 22.13.1, then npm 10.9.2. And then ang next natin i-install is si VS Code. Yan. Double click ko lang po ito. Then accept the agreement. Then click next. Next. Then next ulit. Then dito sa select additional task na screen, create a desktop icon, add open with code. Yan. Check natin lahat yan, guys. Then click install. Then launch Visual Studio Code, or uncheck natin to, then click finish. Then install naman natin ngayon si Git. Ira-run as admin ko po yung akin kasi new user tong PC ko. Yan. Click lang natin yung next. Then next ulit. On the desktop, pwede rin, or kahit wag na. Click lang natin yung next. Next po ulit. Next. Dito, adjusting the name of the initial branch in your repositories. Sorry, nabubulol ako. Pero i-select natin dito is yung let git decide, which is currently master siya for the initial branch. Yan.
Then, click lang natin yung next. Then, next ulit. Click next. Next po ulit. And next lang din natin. Then, dito, use Windows default console window. Git will use the default console window of Windows cmd.exe, which works well with Win32 console program such as interactive Python or Node.js. So, try at select to. Ayan. Then, click next. Next lang din ulit. Gagamit daw ba tayo ng credential helper or credential manager? Select lang natin none. Then, next. Then, install. Ayan, wait natin na ma-install si Git. Then, i-uncheck natin itong view release note. Then, click finish. Yan. Malalaman natin na meron na tayong Git kapag sa CMD natin, nag-type tayo ng ganito. Git -- version. Gumagana rin yata dito yung -b. Or, ayaw niya. So, ibig sabihin yan guys, naka-open kasi yung command prompt ko. So, re-open natin. Maarte kasi ito eh. Charot. Ayan, meron na. Ibig sabihin, Git version. So, ang next step natin is punta muna tayo dito sa github.com guys. So, kung wala pa kayong account sa GitHub, register lang kayo gamit yung email nyo. Then, lagay nyo yung password nyo kung pangalan ng jowa nyo or asawa nyo. Kayo bahala guys. Basta secure yung password. Then, username. Yan. Sa part ko, meron na akong GitHub account. So, magsasign in ako. Which is, ito siya. Then, login. Oops, mali yung password ko. Yan. Then, ito na, meron na rin akong repository dito. Pero bago yon, punta tayo dito. Dito sa top right. Then, sa settings, yan, click natin yung settings. And then, dito sa repositories, ayan, sa repositories na part, yan, in-update ko yung, by default, main yung name nito, pero in-update ko as master, para maging katulad siya dun sa local repository, or yung, if maaalala nyo, dun sa let git decide, ang default initial branch niya is master. Yan. So, in-update ko dito na master yung pangalan. Pero kung halimbawa, sinet up natin na main, yan, yung initial branch, which is pwede naman, para hindi mo napapalitan dito sa repositories, yung default branch is punta tayo dito sa program files, tapos git, then etc, tapos sa may config, hanapin natin yun. Which is, nandito yata yan. Sa bin, ay hindi. Wait lang guys, hanapin ko etc, git config, notepad, and default branch master,
Yan, pwede naman natin gawin na main yan. So, ito yung git con. Don't save. Yan. So, from git, tapos etc na folder, tapos meron ditong git config. Pwede natin palitan doon. Then, meron din naman command para um, palitan yung default branch. Pero ako, nasanay ako na sa repositories ko siya pinapalitan sa mismong GitHub. So, in-update ko siya as master. Then, click lang natin tong uh, yung logo na GitHub. Then, create tayo ng repository which is new. And, pangalanan nyo to guys. Kung ano yung trip ng pangalan. Pwedeng, ano ba, related sa Playwright. For example, Playwright Basics. Or kung ano man yung trip nyo. Ayan. Then, description. Then, pwede nyo gawing public or private. Try natin na i-create siya as public. And, for Filipino people, hanep, mga Pilipino. Or, kahit ganito na lang guys. Playwright, super basics. Ayan. Then, select natin public guys. Then, git ignore template nan. Yan, wag muna tayo mag lagay ng kung ano ng readme ng git ignore saka or .git ignore saka license yan. Wag muna tayo maglagay. Click lang natin yung create repository. Yan. Then may lalabas dito. Quick setup. If you've done this kind of thing before, ayan, get started by creating a new file or uploading an existing file. We recommend every repository include a readme, then license, and .git ignore. So, try natin na mag-open ng Visual Studio Code. Ayan guys. Which is then click natin na open folder sa desktop. Yan, pre-basic training. Yan. Then type natin git init. Yan, to initialize empty repository. Yan. Pero para mapakita ko sa inyo ng buo or step by step is magka-create tayo ng new folder dito. Then papangalan na, let's name it or papangalan natin na Playwright Basics with Git. Ayan guys. Then right click natin yan, then open with code. Then new terminal, mag-type tayo ng sabi dito git init. Yan. So type natin initialize. So try natin i-follow tong git workflow pala na ginawa ko guys. Yan. And then initialize a new repository in your project folder. So working directory. Ito yung working directory natin. Yan. Enter. Nakipag-initialize tayo guys. Kung mapansin nyo, kahit i-refresh natin yan, ito yung refresh, wala yung .git kasi naka-hidden nga based dito guys. This will create a new hidden folder called git. Ayan. Ngayon nakapag-initialize na tayo guys.
add your files to the staging area, you can specify the file name or use a period for all files. Sometimes I also use etong double dash all parameter. So, try natin mag-git add. Pero, um, bago tayo mag-git add, syempre kailangan mag-add tayo ng file. So, right-click lang natin tong file explorer. Yan, new file. Readme.md. Yan. So, okay lang yan kahit walang laman. Then, try natin mag-git add. Okay. So, nagkamali tayo ng type. Nothing specified. Nothing added, guys. So, yung mga ganong pagkakamali, merong lalabas na warning or error. Ayan. So, try natin i-follow to. Ayan. Merong dalawang class. So, try natin na git add readme.md or pwedeng dot na lang pagka gusto nating i-add lahat. So, try natin na dot lang. Ayan. And then, once na-add na natin, ang next is commit your files to your local repository on your machine. You can commit multiple times as long as you describe it on a message. So, try natin mag-commit, guys, by typing this. Gusto ko maging comfortable tayo sa paggamit ng terminal. Ayan. Pero meron naman dito, guys, na dito yung message. Yan, meron siyang UI. Yan. Pero, sanayin muna natin yung sarili natin na gumagamit tayo ng CLI or terminal. Yan. Git commit -m. Ibig sabihin -m message. So, add readme.md file. Git commit. Yan. So, kung mapansin nyo, guys, nakapag-commit na tayo sa branch na master. And then next is ipupush natin siya sa remote repository. Yan. Pero sabi dito, bago tayo makapag push sa repository natin, is kailangan mag-add tayo ng remote repository via git remote add origin, which is ito siya. Guys, copy lang natin to. Sa mga screen nyo, mag-iiba yan kapag nag-create kayo ng repository nyo. So, eto, guys. Control C, tapos Control B, yan. Okay lang yan, kung mag-copy-paste tayo. Normal yun, guys. Git remote add origin. Yan. Then, para ma-verify natin kung na-add na yung remote repository, git remote -p. Ayan, guys. Git branch. Nasa master din tayo. Wait lang, guys. So, ito yan. Dapat ma-type nyo yan, guys, ha. Then, to verify ulit natin. Yan. Sigurista tayo, guys, kasi nga't ganun na mga software tester, eh. So, na-add natin siya. Then, git push -u origin master. Ayan. So, ipupush natin siya sa repository, guys. Ibig sabihin ng -u, untrack. Ayan. Pero, pwede naman na alisin natin yung parameter na yan. Yan. Try natin i-refresh. Okay, guys. Nakapag-add tayo ng readme.md. So, ang next, halimbawa, magka-create tayo ng or i-update natin yung readme.md sa remote repository.
For example, um, type tayo ng ganito guys, follow nyo lang. Asterisk playwright basics. Yan. Then, commit natin yung changes. Update. Read with the MD. Then, basics. Commit directly to the master branch. Commit natin yung changes. Yan. Then, click lang natin ito yung code. So, meron tayong dalawang commits na. Yan. Then, makikita natin yung history, guys. Oh. Verified naman siya. Ayun yung version 1, yung una na nag-add tayo. And then, ang next natin is try natin na from remote repository, guys. Eto. Yan, magigit pull tayo. So, type natin git pull. Kung mapansin nyo guys, napunta na siya rito sa local machine natin. Then, ito namang git clone. Gawan ko ng another video to, which is clone an entire remote repository. You would do this when you want to start working on an existing project. Pwedeng open source, pwedeng project sa company na pinapasukan mo or sa freelance work mo. Ayan. So, right now, ngayon tapos na tayo sa Git workflow or kung paano nag-work sa Git. Try natin na mag-add ng playwright. So, punta tayo sa docs nila. Ayan, very basic lang. Copy natin to, npm init playwright at latest. Ayan, try muna natin na kung may npm tayo. Ayan, so meron guys. Kung bago yung mga PC nyo, halimbawa sa Windows 10 or Windows 11, may nadidiscover akong error sa mga tinuturuan ko, which is yung execution policy something. So, bago tayo mag-install ng Playwright, run as admin natin yung Windows PowerShell. Ayan. And then, type natin to. Punta tayo dito, guys. Ayan. Sa set execution policy sa Microsoft. Ayan. Na page. Then, type lang natin to. Remote sign. Then, type natin A or Y. Para sa akin, A, yes to all. Then, enter. And then, ang next nun is to verify na remote sign na yung execution policy natin. Try natin i-copy tong get execution policy list. Then, local machine, ayan, remote sign na siya, guys. Para mapagana natin sa NPM. Windows 10 or 11 OS. I'm not sure, pero sa Windows 10 may error kapag tinatry natin mag-npm version or npm install or anything related sa npm. Yan. So, balik tayo dito, guys. Copy lang natin to. npm playwright at latest. Then, dito sa terminal, yan. Copy and paste. Then, may lalabas dito, npm init playwright at latest. Then, tatanungin tayo, getting started with writing end-to-end tests with Playwright. Ang sabi, do you want to use TypeScript or JavaScript? So, pili tayo ng JavaScript, guys. So, yung arrow down sa keyboard. Then, enter.
where to put your end-to-end test. Syempre sa test folder, add GitHub action workflow. Yes natin, related to CI/CD. Then install Playwright browsers can be done manually by npx playwright install. True na lang muna natin, guys. Ayan, then mag-i-install naman siya. And as you guys can see, dito sa file explorer natin, nag-create siya ng mga file. Which is yung .github /workflow playwright YAML, test folder, test examples na folder, .gitignore. Dito sa .gitignore, ito yung mga hindi masasama kapag magpupush tayo sa remote repository. Ayan. And then, magkakreate siya ng package-lock.json, which is wala naman tayong gagalawin dito. And then, dito sa package.json, dito makikita na na-install na natin si Playwright. And then, kung sino yung, for example, yung author, license, yan, or kung ano man. Dito sa scripts, pwedeng, in the future, try kong explain kung magamit natin tong scripts na section sa package.json. Dito ako nagka-create ng mga shortcuts to run the test, or yung kung paano ko i-run yung test automation file. Yan. Then dito meron tayong playwright.config.js, which is wala muna tayong gagalawin dito. Then sabi dito, inside that directory, you can run several commands. Yan, which is try natin i-run yung una niya sinabi, npx playwright test. Let's go. Yan, mag-run to headless. Yung hindi mag-open yung browser. Yan, successful siya. 6 pass, sabi. Then, ang nirun natin dito is etong example.spec.js. Ayan. Then, try natin na i-open yung report. npx playwright show report. Ito, nag-run siya. Ayan. Automatic mag-open yun, guys. And then, kung mapapansin nyo, nag-run siya sa Chromium, Firefox, sa WebKit. Then, ito siya. Ayan. Lahat pass. Then, dito sa report natin, merong tab na all, pass, failed, play key, then skip. Ayan. Then, kung mapapansin nyo, guys, ito siya. Yung sabi dito has title, so ito. Ayan. Then, get started link. Ayan. So, dalawa yung test natin. Has title, then get started link. Yun lang yung tennis niya. So, try natin na i-quit yung report. Then, sa next video or sa part 2, explain natin ng detail yung about sa spec file or test file. Then, yun lang po. And see you sa next video, guys. Thank you so much and I hope may natutunan kayo.